Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers, lahat ng aking mga silent viewers. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay meron akong ipapakita sa inyong mutya na aking nakukuha sa araw ng Friday. Ito ang aking nakikita bago ko lang ito nakuha araw ng Friday at ilang araw pa lamang na aking pakakuha. Mga 3 weeks na yata ito sa akin. Ito 3 weeks na kasi i-monitor ko muna yung kanyang kilos kung siya ba ay tunay o legit na mutya, dahil nga kahit nga tayo ay nakakuha actual dyan, ay uobserbaran pa rin natin kung siya ba ay tunay, dahil nga po ay minsan kasi ay merong magbalat kayo na kamukha ng tunay na mutya yung mga mutya. Kaya kung ibigay talaga yan, titigas na kusang loob at hindi na po yan babalik sa dati ang kanyang pagkabato. Pero bago ko simulan itong kwentong ito kung paano ko nakuha at paano ko nakita, ay yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga upload na mga vlog at mga videos. Ngayon po, sisimulan ko na ang aking kwentong ito sa ating pagkakuha sa mga mutyang ito. Ito po ay isa sa pinakamagandang mutya na tinatawag na ipu-ipong sikad-sikad. Ang ipu-ipo siya ay hindi basta-basta sikad-sikad lang, kundi siya po ay tunay na ipu-ipo, pero baga ang kanyang forma ay isa po siya sa shell kung kilalanin nating sikad-sikad, pero hindi po yan siya shell, siya po ay ipo-ipo na naporma lang po siya na shell. Dahil ang bertud kasi ay iba-iba ang kanyang hitsura kung siya ay gustong magporma sa kanyang kapangyarihan. Kahit nga yung tinatawag natin na clouds o tinatawag na gabon sa Bisaya, kung sa English clouds, meron nga mga porma-pormang tao dyan sa itaas. Kung titingnan mo yung kalangitan, may mga pormang mga kamukha-mukha dyan. O ganyan po yung birtod, ganyan po yung mga stylish na mga kalikasan na porma-porma. Kaya kung titingnan mo yung kalangitan, yung mga clouds dyan, yung mga gabon, kung sa Tagalog, kung sa Bisaya gabon, sa English mga clouds, maraming klaseng clouds, nimbus clouds, marami talagang klaseng clouds. At mayroon kang makikita mga formation dyan, mga kamukha na mga hayop, tao, o mga anghel, o kahit nga sa mga imahe ng ating Panginoong Hesukristo, ay meron din po yan. Ito rin po ay isa sa pinakamagandang ipu-ipo na ang kanyang forma ay para siyang shell. Pero hindi ito shell, ito ay tunay na ipu-ipo na aking nakikita sa araw ng Friday. Ito po ay bumagsak mismo doon sa puno ng tinatawag nila na puno ng hindi rin akasya, yung yung puno ng balite. Yan, puno ng balite. Pero medyo hindi malakihan yung balite dahil nga po ay maliit pa lamang siya at tumubo siya sa gilid ng pangpang, at ito po ay bumagsak doon, at yung puno ng balite na hindi masyadong malaki ay natumba dahil siya po ay tumutubo lamang sa lupa na balite. Ang laki niya kasing laki ng taro, yung taro o laton o taro ang laki niya. Kaya bumagsak yung ipo-ipo doon at natumba po yung balite. Ito po ang kanyang itsura. Titingnan nyo mabuti. Ayan, ipo-ipo po yan na bumagsak na nakikita natin. At ito po ay bumagsak doon sa puno ng balite. At kung titingnan mo mabuti, para siyang para siyang shell na libon. Pero hindi siya shell, no? Ito po ay nagporma lang siya na shell, pero ito po ay ipo-ipo talaga siya. Ayan, ipo-ipo po talaga yan siya. Pero kung sa malayo mo tingnan, para siyang shell, pero hindi po yan siya shell. Yan po ay tunay na legit na tinatawag na ipo-ipo. Ayan, ipo-ipo po yan. Sa pagbagsak niya at nilapitan ko agad yung binagsakan niya, ito po ang aking nakikita na natumba po yung puno ng baliti. Ayan. At ang forma niya sa kita ko, patayo siya pag ganon. Ayan, pag ganon siya, pero lupa po yan. Ito po ay lupa, at kasing ang kanyang butas na kanyang binagsakan ay naabot na 1 meter kwadrado.
at doon talaga tumama sa puno ng baliti, kaya nga ang puno ng baliti natumba. Ay 1 meter kwadrado doon sa puno ng baliti, tumba talaga yung baliti, mas lalo na kapag maliit siya. Ang laki ng katawan ng baliti, yung kasing laki niya ay kasing laki lang ng laton o taro o baldi. Kaya na ano talaga siya na tinalo siya sa ipu-ipong ito. Kaya pagkatumba niya, dahil malakas din po yung hangin nakasabay sa pagbagsak ng ipu-ipo, pagbagsak malakas ang malakas ang hangin, kaya natumba rin. Kaya doble din ang kanyang birtod, dahil nga ay lumakas yung hangin, kaya siya ay natumba. Ayan po ang kwento sa ipu-ipo, na forma siya na shell na sikad-sikad, pero hindi po yan siya shell, siya po ay ipu-ipo. Yan, tunay po yan na ipu-ipo. Ayan, kung titingnan nyo mabuti ang itsura niya, paano siya, palapad siya at paganon. Ayan, paganon siya na para din siyang gumagapang. Ayan, oh, kung baliktarin natin, ganyan ang itsura, baliktad ulit, ganyan ang itsura. Ayan. Ang gamit po sa ipu-ipong ito ay maganda ito gamitin sa proteksyon. Kapag ikay magagalit, kapag ikay gagawa ng puwersa, walang matigas sa iyo. Lahat pong mga matatapang dyan, kapag ito ang dadalhin mo na ikay magagalit, kaya mo silang talunin. Kahit pagtutulungan ka pa, kapag ipu-ipo po yung kikilos, nako, delikado yung walang ganitong klaseng birtod na magtatangan kapag ikay magagalit. Pero hindi lang natin gamitin ito sa masama, dahil lahat po ng kapangyarihan may hangganan po yan. Ang hangganan po niyan, kapag magkasala na tayo, sobra na tayo, ay siyempre may gobyerno tayo na yan po ang dahilan na tayo ay mahuli o makulong o mapatay man tayo. Maghanap talaga ng paraan, dahil nakalabag ka na sa batas ng Panginoon kapag gagawin mo itong agimat sa masama. Ayan, kaya kung may agimat tayo, gamitin lang po natin siya sa mabuti para nakasabay tayo sa nature power sa kalikasan. Dahil ang nature power ng kalikasan, hindi po yan palaaway, hindi rin din po yan para pasaway, dahil sila po ay namamahinga lang po yan, nag-produce lang po sila ng kalikasan sa natural nating natural sa kalikasan. Kaya yan po ang dahilan sila ay magtagal, kaya nagiging bato sila. Kaya kailangan natin na tayo ay tao, kailangan din natin na isabay natin yung ating batasan. Kung sa Bisaya pa, ang ating batasan o ugali ay isabay natin. Yun ang yun ang puwersa natin sa ipu-ipo, yun ang birtud niya. Kaya sa hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo, at sa gusto din pong mag-avail at gusto nito, nako po, sayang pag hindi ito mapasa inyo, dahil ito po ay napaka-tested po talaga ito. Dahil wala na po tayong oras, at maraming salamat po. Tingnan nyo, sumisikat yung araw, siya ay natatamaan agad, napakaganda. Ito po ay crystallized din po ito. Kapag flashlightan mo yan, tatagos ang ilaw dito. Tatagos ang ilaw niyan. Kaya kung mapasayo ito, ikaw na lang mag-flashlight niyan, dahil yan po talaga ay tatagos ang ilaw. Subukan natin sa araw, no? Tingnan nyo. Sa gilid niya may mga refleksyon na yan, na matamaan siya ng araw. Meron talaga siyang tagos. Hindi ko nga pa ginamitan niya ng flashlight. Sa sikat lang ng araw niyan. Yun po, at maraming salamat po, dahil wala na po tayong oras. Ito na naman bukas siguro i-vlog natin. Ito para siyang paa, paa ito, pero bukas ko na ito i-continue. Ito lang muna. Ayan. Bukas sasabihin ko kung paano ko ito nakuha at anong mutya ito. Sasabihin ko sa inyo bukas ang kwentong ito, kung paano ko nakuha, at ito lang muna ang ikwento natin para maintindihan nyo, dahil ang oras natin ay medyo mataas na po, dahil limit lang po yung ating oras. Kaya hanggang dito na lang, at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.